Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako po si Aika, matagal na po akong taga-pakinig. Hindi man ako madalas magparamdam sa comment section, lagi akong nandito. Tahimik lang pero tutok na tutok sa bawat kwento mo. May mga gabi talaga na imbes na matulog ng maaga, mas pinipili kong makinig ng replay sa YouTube channel mo kahit paulit-ulit ko nang napakinggan ang iba. Ngayon, 34 years old na po ako. May trabaho at may pamilya na rin. Pero kahit na ilang taon na ang lumipas ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang isang bahagi ng buhay ko. Isang bahagi na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin masyadong nabigyang linaw. Nangyari ito noong college pa lamang ako. First year college ako noon sa isang university sa Quezon City. Papa Dudut, hindi ako yung tipo ng babaeng mahilig magpa-cute o makisabay sa uso. Mahilig ako sa libro, mahilig sa music at mahilig akong mag-observe ng mga tao. Wala akong boyfriend noon, in fact, never pa akong nagka-boyfriend. Yung tinatawag nilang NBSB o yung no boyfriend since birth ako. Hindi sa ayaw ko ng love life, gusto ko rin naman. Nainggit nga ako minsan sa mga kaibigan ko. Pero ewan ko, siguro dahil din sa mahiyain ako. O baka mas mataas lang talaga ang standards ko. O baka wala lang talagang dumarating na seryoso. Sa college doon ko nakilala sina Dolores at Sheila. Si Dolores kaklase ko sa dalawang subject. Tahimik lang din siya kaya siguro kami agad ang nag-click. Si Sheila naman ay mas palaban. Maingay magkwento at yung tipo ng babaeng lagi kang may maririnig na chika pagkasama siya. Isang hapon pagkatapos ng klase namin, nagyaya si Sheila na kumain sa fast food malapit lang sa school. Mainit kasi noon tapos ay gutom na rin kami. Kaya sumama na kami ni Dolores. Pagkaupo pa lang namin sa table ay wala pang order, nagsimula na agad ang kwento ni Sheila. Grabe bes, panimula niya sabay hawi sa buhok niya na parang eksena sa pelikula. Naghiwalay na kami ni Mark kasi nahuli ko na naman siyang may ibang babae. Napakunot noo ako. Mark? Sinong Mark? Uy Aika, seryoso ka? Tanong ni Sheila habang pinipigil ang tawa niya. Si Mark yung boyfriend ko, yung pumupunta dati sa may gate. Akala ko si Luigi yung boyfriend mo. Sagot ko sabay kuha ng menu. Bes, matagal na yun. Si Luigi yung ex ko dati pa, si Mark yung sumunod. Napakamot ako sa ulo. Hindi ko talaga maalala. Napahagalpak ng tawa si Dolores. Hala Aika, pareho talaga tayo. Hindi na ako updated sa mga jowa ni Sheila. Parang ang dami na kasi. Ay grabe kayo. Reklamo ni Sheila habang kinukurot si Dolores sa braso. Wala kayong karapatang mag-comment sa love life ko kasi puro library lang kayo at bahay. Nagtawanan kaming tatlo. Pero sa totoo lang ay may kurot din sa dibdib ko yung sinabi niya.
Hindi naman sa bitter ako pero minsan ay mapapaisip ka talaga. Bakit nga ba hindi pa ako nagkaka-boyfriend? Hindi naman ako pangit, hindi rin ako suplado. Pero bakit parang ang layo ko sa mga kwentong kagaya ng kay Sheila? Habang kumakain kami ay tuloy pa rin ang kwento niya. Pero tungkol kay Mark at paano sila nagkakilala. Saan sila madalas mag-date? Paano sila nag-away? Tahimik lang kaming nakikinig ni Dolores. Nakasmile lang ako pero deep inside ay iniisip ko. Ano kaya ang feeling yung may tumatawag sa'yo na baby o honey? Ano kaya yung feeling na may naghahatid sundo sa'yo? Pero naisip ko rin na darating din ang oras para sa sarili ko. Pagkatapos ng klase at bonding sa fast food kasama sina Dolores at Sheila, umuwi ako sa bahay na tinutuluyan ko sa Quezon City. Hindi ako tulad ng ibang estudyante na nakikitira sa mga boarding house. Suwerte ako kasi may bahay sa lungsod ang tita ng mama ko. Matagal na itong walang nakatira kaya pinayagan nila akong doon muna tumira habang nag-aaral. At hindi lang ako mag-isa sa bahay. Kasama ko ang lola nena ko, nanay ng mama ko. Matanda na siya pero malakas pa rin ang katawan. Maaga siyang nagigising. Naglalaba pa rin minsan at laging may hinahandang merienda. Ang totoo kahit college na ako ay ramdam ko pa rin ang pag-aalaga niya sa akin. Nasa abroad kasi ang mga magulang ko. Lagi niya akong pinapaalalahanan sa lahat kung anong oras uuwi, kung may exam ba ako, kung nakakakain na ba ako ng maayos. Ginabi ka na yata, wika ni Lola nang makauwi ako. Nag-fast food lang po kami nila Sheila, sagot ko habang inabot ang bit-bit kong paper bag ng chicken at fries. Hindi ko kaagad kinain ang binili kong pagkain. Umakyat muna ako sa kwarto para magpalit ng damit. Pagkatapos ay bumaba ako at pinuntahan si Lola sa may papag sa labas ng kusina. Doon ko inabot ang pagkain kay Lola. Lola, samahan mo akong kumain, may fries din dito. Yaya ko. Hay nako, baka tumaas na naman tong kolesterol ko. Natatawang sagot niya pero sinamahan niya pa rin ako at kinuha pa rin ang isang piraso. Tahimik kaming kumain saglit hanggang sa maalala ko bigla yung kwento ni Sheila tungkol sa mga naging boyfriend niya. Ewan ko ba kung bakit pero bumalik na naman sa isipan ko yung pagka-curious ko tungkol sa love life. Lola, sabi ko sabay lagay ng ketchup sa maliit na lalagyan. Paano kayo nagkakilala ni Lolo? Napatingin siya sa akin. Tapos ngumiti. Yung ngiti na may halong aliw at alaala. Ay aba, matagal-tagal na rin hindi ko naikwento yan. Sabi niya habang inaayos ang pagkakaupo. Gusto mong marinig ang kwento ko ha? Oo naman po. Sagot ko habang umunguya ng chicken. Gusto kong malaman, baka doon ko po makita yung sekreto sa forever ninyo. Sekreto? Natawa siya. E di magmahal ka lang ng totoo. Tumango ako sabay sabing sige na Lola, kwento na. At doon nagsimula ang isa sa mga pinakamasarap pakinggang kwento ng buhay ng lola ko. Noong panahon ko, wala pa namang text-text. Lahat ay sulat kamay. Pero hindi ako naniniwala sa love noon. Lagi kong sinasabi sa sarili ko ay di bali ng tumandang dalaga basta makapagtapos. Pero isang beses yung kapatid kong si Violeta nagyaya sa sayawan sa plaza. San po yun? Doon sa bayan. Fiesta kasi noon. Sinama niya ako kahit ayoko. Nakabistida lang ako noon. Yung pinatahi ko pa sa kapitbahay namin. Sobrang simple, pero sabi ni Violeta,
Kahit daw hindi ako mahilig sa sayaw, baka raw doon ko makilala ang para sa akin. Nakilala mo po ba agad si Lolo doon? Hindi pa. Umuwi kaming wala namang nangyari. Pero sa ikalawang gabi ng sayawan ay bumalik kami. Tapos habang nagkakainan sa gilid ng plaza, may lumapit sa akin na lalaki, matangkad, maayos ang buhok. Nakaputing polo at maong. Nagpakilala siya. Ako si Ernesto, sabi niya. Napatingin lang ako. Hindi ko pa siya kilala. Pero magalang ang kilos. Hindi bastos, hindi rin makulit. Si Lolo na po yun? Oo, pero hindi pa kami kaagad naging magkaibigan. Sa totoo lang inis pa ako sa kanya noong una kasi lagi siyang sumusunod tuwing may lakad ako. Hindi naman nakakainis pero mahilig siyang mangulit talaga. Tapos ay palaging may dalang tinapay, minsan kakanin. Napangiti ako habang kumakain. Ganon siguro talaga ang kilig sa panahon ng luma, tahimik, pero may dating. Mga 2 buwan kaming nagkikita lang sa plaza. May 1 taon niya akong niligawan bago ko siya sinagot. Yun yung panahon na sinusundo niya ako papunta sa palengke. Nagbubuhat ng pinamili ko kahit na hindi ko naman sinasabi. Hindi niya ako niligawan sa salita, niligawan niya ako sa gawa. Wow! Sagot ko habang nakasandal na sa haligi ng kusina. Bihira na po yung ganyan ngayon. Kasi naman yung mga kabataan ngayon ang bilis. Ka-text lang sandali, mahal na kita agad. Wala nang ligawan. Wala nang paghihintay. Napabuntong hininga ko. Kasi totoo naman. Ako nga ni hindi pa nakakaranas ng ligaw. Si Sheila naka-6 na boyfriend na yata, ako ay 0 pa rin. Pero Lola, paano nyo nalaman na si Lolo na talaga yung the one ninyo? Napangiti siya. Yung ngiti na medyo may lungkot. Isang beses sumama yung likod ko. Nilagnat ako at hindi ako nakalabas ng bahay ng 3 araw at hindi niya ako pinuntahan. Akala ko'y tapos na ang lahat. Kasi akala ko'y lilipat na siya ng trabaho sa Maynila. Pero dumating siya. May dalang bigas, itlog at tsaa. Umulan pa noon pero dumaan siya. Doon ko napagtanto na hindi siya umaasa lang sa sagot ko. Gusto niyang ipakita na kahit na hindi pa ako sigurado, siya ay sigurado na sa akin. Tumahimik ako. Pinakinggan ko lang siya. Sinagot ko siya pagkatapos noon at simula noon Papa Dudut ay hindi na siya umalis. Kahit nung nagkagalit kami, kahit nung wala kaming pera, kahit noong may sakit ako. Lagi siyang nariyan. Wala man akong kayamanan, sabi niya. Pero ikaw ang yaman ko. Napangiti ako. Hindi ko alam kung na-in-love ako sa kwento ni Lola o naiinggit ako. Dahil hindi ko alam kung may ganyang klaseng pagmamahal pa sa panahon ngayon. Lola, sana pag dumating yung para sa akin, yung totoo na mamahalin din niya ako kagaya ng pagmamahal ni Lolo sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ko. Ay kaapo, darating yan. Pero wag mong hanapin, hindi yan parang sapatos sa tindahan. Dumarating yan kapag handa ka na. Kapag hindi mo na iniisip kung may darating ba o wala. Basta kapag dumating na siya ay makikita mo. Tumango ako at wala akong masabi. Kasi kahit ako ay hindi ko alam kung anong klaseng pagmamahal ang darating para sa akin. Pero sana nga yung kagaya ng sa lola at lolo ko. Basta ay ka, sabi niya ulit. Kapag minahal ka ng totoo, hindi mo na kailangang itanong kung mahal ka niya. Makikita mo sa kilos, sa mata, sa araw-araw niyang pagdamay sa'yo. Hindi mo na kailangang manghula pa. Kasi ang totoong pagmamahal ay hindi ka iiwanan. Hindi ka sasaktan gaya ng ginawa sa akin ng lolo mo. Naluha ko ng kaunti noon, hindi ko lang pinahalata.
Pagkatapos ng kwentuhan ay sabay kaming nagligpit. Umakyat ako sa kwarto ko at humiga. Mag-isa lamang ako sa taas. Si Lola sa ibaba natutulog. Habang nakatingin ako sa kisame, iniisip ko pa rin ang sinabi niya. Gusto ko ring maranasan yung pagmamahal na ganon. Yung hindi ka iiwan. Yung totoo. Pero sa likod ng isipan ko ay may boses din na bumubulong. Handa ka na ba kung may dumating nga? Hindi ko alam na may mga bagay pala talagang dumarating sa buhay nang hindi mo inaasahan. At hindi lahat ng dumarating pagmamahal. Second year college na ako noon nang makilala ko si Ram Papadudut. Third year IT student siya sa ibang university. Pero pareho kaming sumali sa isang youth leadership program na ginanap sa City Hall. First time ko lang talagang lumabas sa mga ganyang activity noon. Kaya medyo tahimik lamang ako sa umpisa. Hindi ako sanay makihalubilo sa mga bagong tao. Pero si Ram, iba siya. Napansin ko kaagad siya kasi ang kulit niyang makipagbiruan sa mga kasama. Lahat ng tao sa paligid niya ay parang napapatawa niya agad. May oras siyang ang gaan lang kasama. Parang wala kang mararamdaman na inlangan o kaba kapag nandun siya. Tapos nang magka-group activity kami, napasama siya sa team ko. Nung una ay casual lang ang mga usapan namin. Pero habang tumatagal, ang sarap niyang kausap. Isang hapon habang naghihintay kami ng susunod na session ay naupo kami sa damuhan malapit sa stage at nagkwentuhan. Sabi ko sa kanya, alam mo minsan, naiinggit ako sa ibang kabataan. Parang ang dali-dali lang ng buhay nila. Ako kahit gusto kong tumulong o mag-volunteer, laging may iniisip akong gastos, oras, responsibilidad. Napangiti siya. Normal lang yan pero alam mo, kahit maliit lang ang kaya mong gawin, malaking bagay na yun sa ibang tao. Ang mahalaga ay ginagawa mo pa rin. Hindi mo naman kailangan maging perfect para makatulong. Napaisip ako noon. Ang mature niyang magsalita para sa isang third year student. Tapos ay inabot niya ang bottled water niya sa akin. Inom ka muna, masyado kang seryoso. Sabay tawa. Ang goal ko talaga sa buhay, makapagpatayo ng sariling non-profit someday. Para sa mga batang walang maayos na access sa education. Alam mo yung mga nasa probinsya, gusto ko silang matulungan. Namangha ako. Grabe, seryoso ka? Oo naman. Basta bata ang pinag-uusapan, laging may espasyo yan sa puso ko. Doon na nagsimula yung unti-unti naming pagiging malapit sa isa't isa. Pagkatapos ng program na yon, akala ko hanggang doon na lamang ang connection namin. Pero makalipas ang 2 linggo ay nagkita ulit kami, and this time sa isang charity event sa barangay hall namin. Nagulat ako nang makita ko siya. Pero mas nagulat ako nang umiti siya at nagsabing, "Uy, ikaw na naman." Para kami mga batang sabay na ulit nag-enjoy. Nagkakarga kami ng mga donasyong mga libro. Nag-aayos ng feeding program at lagi kaming magkatandem kapag may kailangang ayusin. Madalas kaming nagtutulungan sa mga activity tapos magkwekwentuhan habang kumakain. Habang pinapanood ko siyang makipaglaro sa mga bata, naiisip ko, ang bait naman ng taong ito, ang swerte siguro ng magiging girlfriend niya. Araw-araw na kami halos nagkakausap. Minsan call, minsan text, good morning, good night. Anong kinain mo, stress ka ba? Lahat ng normal na usapan, pero ramdam ko na may kakaiba. Ramdam kong nagkaka-feelings na ako sa kanya. Pero syempre, ayokong maging assuming. Hanggang isang araw habang pauwi ako galing klase, bigla siyang nag-message. Pwede ba kitang ligawan? Nagulat ako. Hindi ko alam kung matatawa ba ako, kikiligin o matatakot.
Hindi ko kaagad nasagot yon, Papa Dudut. Pero hindi siya tumigil doon. Isang linggo matapos yon ay pumunta siya sa bahay namin. Nakapolo, may dalang maliit na cake at may kasamang ngiti na parang sobrang kabado. Sakto nandun sina Papa at Mama na nakabakasyon mula sa trabaho. Nagulat ang mga magulang ko, lalo na si Papa. Tahimik lang si Papa pero mapanuri yon. Si Mama naman ay parang natuwa agad kay Ram. Magandang hapon po, ako po si Ram. Schoolmate po ako ni Aika sa mga youth program. Gusto ko lang pong ipaalam na nililigawan ko po siya. Ayun, diretsahan, wala nang paligoy-ligoy. Tumingin ako sa kanya na para bang gusto kong itanong, sigurado ka ba talaga? Kasi ako kahit gusto ko rin siya ay may takot ako. Ayokong masaktan pero ngumiti lang siya sa akin. Pinayagan siya ng mga magulang ko at nag-dinner siya sa bahay kasama kami na puno ng tawanan ang buong bahay. That night hindi ako makatulog. Ang dami kong tanong sa isip. Kaya humiling ako ng sign. Sabi ko sa sarili ko, Lord, kung siya na nga, bigyan mo ako ng 3 sign. Una, sana makareceive ako ng random message mula sa kaibigan kong si Thea na matagal ko nang hindi nakakausap. At magtanong siya kung may nagpapakilig na sa akin. Pangalawa, sana biglang tumugtog sa radio yung paborito kong kanta, yung Tagpuan ni Moira. Kahit saan, jeep, tindahan, kahit saan basta marinig ko lang. At pangatlo, sana sa susunod naming pagkikita ni Ram, bigla niya akong tanungin kung anong pinapangarap kong buhay without me bringing it up. 3 araw lang ang lumipas, natupad lahat. Habang nag-check ako ng messenger ay biglang nag-message si Thea. Uy, may nagpapakilig na ba sa'yo? Ha ha ha. Random thought lang kasi iba ang ngiti mo ngayon sa church. Nanlaki ang mata ko. Literal na kinilabutan ako, Papa Dudut. Sumunod, habang pauwi ako, sumakay ako ng jeep habang nagaantay ng pasahero'y biglang tumugtog ang kantang Tagpuan. Halos mapaluha ako. At hindi ko alam kung dahil sa gulat o dahil sa sobrang saya. At sa huling araw ng linggo ay nagkita kami ni Ram sa isang maliit na cafe para mag-coffee. Habang nag-aayos siya ng gatas sa kape niya ay bigla siyang tumingin sa akin at nagsabi, Ikaw Aika, anong pangarap mo sa buhay? Para kasing hindi mo pa yan nakukwento sa akin. Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay parang may humampas sa dibdib ko. Napatingin ako sa kanya. Sabay ngiti. Sabi ko sa sarili ko ay eto na talaga. Siya na nga. Ilang araw pagkatapos noon ay sinagot ko siya at hindi man ako magaling sa sweet na linya ay sinabi ko lang, Ram, gusto rin kita, sige subukan natin to. Hindi ko makakalimutan yung itsura niya noon, Papa Dudut. Para siyang batang binigyan ng laruan. Yakap agad tapos sabay sabi ng, Salamat Aika, pangako hindi kita sasaktan. Sa unang mga buwan ng relasyon namin ay masasabi kong sobrang saya ko, Papa Dudut. Magaan siya sa loob, thoughtful siya at consistent. Wala siyang palya sa good morning at good night. Kapag may exam ako ay lagi siyang may good luck Aika sa chat. Kapag may event kami sa school, pupunta siya kahit napagod siya sa thesis nila. Sa tuwing kasama ko siya, ramdam ko na safe ako. Nagugulat pa nga ako minsan sa mga simpleng bagay na ginagawa niya. May isang araw na tinanong niya lang ako kung anong favorite street food ko at ang sabi ko ay kwek-kwek. Kinabukasan, dinala niya ako sa isang kwek-kwek stand sa harapan ng simbahan tapos sabay-sabing kahit saan ka dalhin ng mundo Aika, dadalhin kita sa paborito mong kainan. Corny, oo, pero kinilig ako kasi totoo. Hindi niya kailangang magpa-impress. Yung pagiging siya lang ay sapat na. Kapag may free time, sumasama siya sa feeding program namin.
Nagkakasundo kami sa mga bata. Siya yung tipo ng tao na hindi mo kailangang sabihan kung ano ang gagawin. Alam na niya kaagad at laging may dalang candy, coloring books, minsan nga ay gatas at diaper pa. Halos lahat ng bata sa barangay namin kilala siya bilang Kuya Ram na pogi. Minsan nga nasabi ko sa sarili ko, kung ganito lagi ang pag-ibig, bakit pa ako natakot noon? Pero syempre alam ko rin na hindi palaging masaya. Hindi palaging smooth. Pero nang unang buwan namin ay grabe, hindi ko talaga makakalimutan. Ramdam ko na totoo siya. Ramdam ko na ako lang ang mahal niya. At doon ako unang naniwala ulit sa pag-ibig. Hanggang may isang buong weekend kami na out of town seminar daw sa Laguna. Ayon sa announcement sa group chat ng buong section. Halos lahat ng kaklase ko ay sobrang excited, lalo na ako. Kasi bukod sa makakalabas kami ng lungsod ay makakatakas din kahit sandali sa susunod na requirements, quizzes and group works. Pagdating namin sa Laguna, nag-check-in muna kami sa isang inuupahang bahay malapit sa venue. Parang transient apartment siya. Medyo luma pero maliwalas naman. Sa isang kwarto, 5 kaming babae. May 2 double deck at isang folding bed. Agad naming inayos ang mga gamit namin at nagkwentuhan habang inaayos ang bedsheets. "Uy, sino sa taas?" tanong ni Ann habang hawak ang isang unan. "Ako na lang," sagot ko. "Gusto ko kasi nasa taas. Ewan ko, pakiramdam ko ay mas safe ako kapag medyo mataas ang pwesto." Unang araw ng seminar, halos buong araw kaming nakaupo sa function hall ng venue. May mga pa-icebreaker pero agad din kaming sineryoso ng mga speaker. Ang topic ay mental health in the age of social media. Napaisip ako noon. Totoo nga naman. Ang dami sa atin umingiti sa post pero umiiyak na pala sa personal. Lalo na ang mga kabataan ngayon. Halos doon na lang nakasalalay ang validation sa likes, comments and shares. May isang part pa nga sa seminar na nag-open forum. Tumayo ang isang kaklase ko, si Janelle. "Minsan po hindi na ako makatulog sa gabi kasi iniisip ko kung sapat ba ako, kung may kwenta ba ako o ang buhay ko." Napuno ng katahimikan ng hall, Papa Dudut. Ramdam ang bigat sa dibdib niya. Napaluha pa siya. At halos kami ay natahimik. Sabi ng speaker, "You are more than your metrics. You are worthy." Even in silence, lahat kami ay napapalakpak. Pag-uwi namin sa apartment, tahimik lang ang biyahe. Parang lahat ay nagmumuni-muni. Pagdating namin sa kwarto, isa-isang nahigang mga kasama ko. Ako ay dumungaw muna sa bintana at tanaw ko ang ilang ilaw ng poste sa labas at ang malamig na simoy ng hangin ng gabi. "Lika na, matulog na tayo," sabi ni Rina habang pinapatay ang ilaw. "Good night," halos sabay-sabay naming bate. Tahimik na kami pagkatapos noon pero sa dilim ng kwartong yon habang nasa itaas ako ng double deck, nakikiramdam ako. Naririnig ko ang mahinang hilik ni Janice sa kanan. Si Han naman ay bumubuntong hininga. Habang ako ay gising pa, iniisip ko si Ram. Naisip ko sana kasama ko siya ngayon. Gusto ko sanang ikwento sa kanya yung part sa seminar tungkol sa anxiety. Kasi dati siya yung unang nakapansin noong hindi ako okay. Siya yung unang nagtanong ng kumain ka na ba? Hindi lang dahil sa concern kundi dahil totoo siyang nagmamalasakit. Ikalawang araw ng seminar, mas maayos na ang flow ng activities. Ang topic ay empathy and connection. Isa sa mga pinakatinamaan ako. May isang segment kung saan kailangan naming magsulat ng liham para sa taong hindi namin napasalamatan o na-appreciate ng maayos. Sinulatan ko si Ram. "Salamat kasi hindi mo ako pinilit, hindi mo ako minadali. Naging tahanan ka sa gitna ng mga takot ko. Alam kong minahal mo ako sa panahong hirap pa akong mahalin ang sarili ko. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung may iiyak ako."
Pero sobrang bigat ng pakiramdam ko habang sinusulat ko yon. Pero gumaan din sa bandang huli kasi naalala ko na hindi lahat may taong gaya ni Ram sa buhay nila. Ikatlong araw, kalahating araw na lamang ang seminar, mostly recap and sharing, puro tawanan, picture taking at pahabol na group photos. Tapos after lunch, nag-aya ang isa naming kaklase na pumunta raw kami sa isang garden park malapit lang. Para raw makapag-relax at makapag-bonding bago umuwi sa Maynila. Maganda ang garden na yon. May mga damuhan, pathway na gawa sa bato. Mini pond at mga bulaklak na parang hindi na naaapakan kailanman. Tahimik, parang paraiso sa loob ng isang tahimik na baryo. Habang naglalakad kami ay napunta kami sa likod na bahagi ng hardin. Doon namin nakita ang isang lumang balon. Bilog, bato ang paligid. May nakalagay pang signage sa gilid na wishing well, make a wish. Only if it's from the heart. Sabi ng guide, matagal na raw yung balon. Sabi pa ng iba, lahat daw ng hiling na ibinulong dyan ay natutupad. Basta totoo at galing sa puso. Nagunahan ang mga kaklase kong kumuha ng barya. Sige nga, try natin, sigaw ni Rina habang sumisilip sa loob. Ako ngumiti lang. Tahimik akong humawak sa bulsa ko. Tinignan kung may barya pa ako. Isang 25 centavos lang ang meron ako. Tingin mo pwede na to? Tanong ko kay Janelle. Sapat na yan, basta sincere ka, sabi niya. Tumayo ako sa harapan ng balon, tahimik, lahat abala sa pagkuha ng selfies. Pero ako'y nakatitig lamang sa tubig sa ilalim. Bumulong ako. Sana mahalin ako ni Ram habang buhay, hanggang kamatayan. Inagis ko ang barya, papadudot. Pagbagsak ng barya sa tubig ay bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin. Parang hangin na hindi galing sa paligid kundi sa loob ng balon mismo. Yumakap ito sa katawan ko at napapikit ako. Malamig at parang yumakap sa buong katawan ko. Medyo nakakakilabot sa pakiramdam. Pagmulat ko ng mata, nakita ko lang ulit ang malalim na tubig sa ilalim ng balon. Wala nang hangin, wala na rin ang mga tao sa paligid, bumalik na sila at abala sa paglalakad. Tahimik akong sumunod sa kanila pero sa loob-loob ko ay may nararamdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung panaginip lamang ba yon o kung may nakarinig talaga sa kahilingan ko. Pagbalik namin ng Maynila, normal ang lahat. Traffic, mainit na panahon. Nakakairita pa rin ang amoy ng usok sa EDSA. Pero sa araw na yon ay iba ang pakiramdam ko. Excited ako kasi makikita ko na ulit si Ram. Nakita kami sa usual naming spot sa labas ng campus kung saan siya madalas naghihintay. Pagkakita ko pa lamang sa kanya, agad niya akong niyakap. Hindi basta-bastang yakap yon kundi yung mahigpit at halos hindi na ako makahinga. Miss na kita, bulong niya. Napangiti ako. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko. Sabi ko sa sarili ko ay drama lang to. Normal lang na mami-miss mo ang taong mahal mo. Nag-dinner kami sa isang restaurant na dati naming pinupuntahan tuwing Monterey. Walang masyadong tao, tahimik, panay ang kwento niya. Tanong ng tanong kung ano ang ginawa ko sa seminar. May nakilala ba daw akong bagong kaibigan? May nagtangkang pumorma ba? Sabi ko na natatawa, wala, ikaw lang ang gusto ko. Tumawa siya sabay abot sa kamay ko sa ilalim ng mesa. Ganon kami. Simple at hindi kailangan ng buongang effort para lang iparamdam ang pagmamahal. Pagkatapos namin kumain, nagaya siyang maglakad muna, saktong malamig ang hangin. At parang ang gaan lang ng gabi. Nagkwentuhan lamang kami at minsan ay tumatawa. Minsan tahimik lang habang naglalakad. Tapos inihatid na niya ako pauwi. Pagdating sa harapan ng gate ng bahay namin ay buwaba siya para magpaalam. Na hindi siya nagmadali, hinawakan niya ulit ang kamay ko. Ingat ka palagi ha, sabi niya. Next week ulit, promise.
Tumango lamang ako. Ni hindi pa ako nakakabitiw ng I love you ay niyakap niya ulit ako mahigpit, matagal at parang ayaw nang bumitaw. Pagkaalis niya ay napalingon pa ako. Tinitigan ko siya habang naglalakad pabalik sa kotse. Ewan ko ba kung bakit bigla akong natigilan. Pakiramdam ko ang tagal ng bawat hakbang niya. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya at naisip ko na baka ganito talaga kapag sobra mong namimiss ang isang tao. Sumunod na mga oras, wala namang kakaiba. Naligo ako, kumain ng kaunti tapos natulog, pagod din galing sa biyahe. Pero mga 3:00 ng madaling araw ay nagising ako sa ingay ng cellphone. Unknown number. Nang sinagot ko ay agad kong narinig ang boses ni Mommy ni Ram. Umiiyak. Ay ka anak, wala na si Ram, na aksidente ang kotse niya kagabi. Hindi na siya umabot sa ospital. Bigla akong napaupo. Po? Hindi po, baka ibang Ram po yun. Nanginginig ang boses ko. Hindi makapaniwala. Pinilit kong maging kalmado pero unti-unting bumigat ang dibdib ko. Sorry anak ha, totoo to, wala nang anak ko. Bumagsak ang cellphone ko sa kama. Hindi ko na alam kung umiiyak ba ako o sumisigaw. Basta ang alam ko lang ang sakit, sobrang sakit. Umaga na nung sinundo ako ng kuya niya papunta sa burol. Tahimik ako sa buong biyahe. Hindi ako makatingin sa labas. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero noong nakita ko na ang kabaong ni Ram ay saka lang talaga bumagsak lahat ng emosyon. Doon ko lang talaga pinaniwalaan ang lahat. Doon ko lang talaga tinanggap na wala na siya. Lumapit ako, nanginginig ang tuhod, unti-unti kong sinilip ang loob. Doon ko na nga siya nakita, nakapikit, tahimik, wala nang ngiti. Wala na yung titig niya na laging nagpapakilig sa akin. Halos mahimatay ako. Napasigaw ako at napaupo at hinawakan ako ng kuya niya. Pero hindi ko na alam kung nasaan ako. Ang alam ko lang na wala na yung taong minamahal ko. Ng sobra. Ang dami pa naming pangarap, plano naming mag-travel, plano naming mag-ipon para sa future. Gusto pa naming magtayo ng maliit na negosyo, gusto namin ng simple lang basta magkasama kami. Pero ngayon, kahit isa sa mga yon ay hindi na matutupad. Wala na si Ram. At ako ay naiwan ng mag-isa. Dala yung lahat ng dapat ay kami. Isang linggo na ang lumipas mula nang mailibing si Ram. Sa totoo lang ay wala pa rin akong tulog ng maayos. Araw-araw naiiyak pa rin ako. Kahit na anong pilit ko na maging okay ay hindi ko kaya. Pero sinubukan ko pa rin bumangon. Kailangan kong kumain, maligo, gumalaw. Baka sakaling makatulong yon. Isang umaga naisipan ko mag-jogging. Sabi nila ay makakatulong daw sa utak at damdamin. Sinuot ko yung lumang hoodie ni Ram, mabango pa rin, amoy niya. Nag-jogging ako sa paligid ng village, mga 30 minutes din akong tumakbo. Medyo pinawisan ako pero ang totoo ay wala naman akong gana. Pagbalik ko sa bahay, nadaanan ko yung maliit na garden ni Lola. Doon siya madalas magtanim ng mga herbs at kaunting gulay. Napahinto ako. May lalaki doon nakatalikod. Nakatayo lang sa tabi ng mga paso. Akala ko bisita ni Lola. Pero nang lumapit ako ay napako ako sa kinakatayuan ko. Si Ram yun. Nakasuot pa siya ng polo na puti pero may dugo. Sobrang dami ng dugo. Duguan ang buong mukha niya, basag ang ulo at tumatagas ang dugo sa gilid ng ulo niya pababa sa may leeg. May dugo rin sa bibig niya, umaagos parang hindi tumitigil. Napaatras ako. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Bumalik na ako, mahal ko. Yun ang sabi niya. Nakatingin siyang diretso sa akin pero yung mga mata niya walang buhay. Napaluhod ako sa gulat, parang pinutol ang hininga ko. Ilang segundo pa ay bigla na lamang siyang nawala. Wala at parang hangin lang. Pero kahit nawala na siya sa paningin ko ay naririnig ko pa rin ang boses niya.
Mahina pero malinaw. Bumalik na ako. Pumasok agad ako sa loob ng bahay. Nanginginig ako. Tumakbo ako papasok ng kwarto at sinarado ang pinto at humiga. Nagtalakbong ako ng kumot kahit umaga pa lang. Doon lang ako nakatulog. Pero kahit mata ko'y nakapikit, hindi na siya nawala sa isipan ko. Kinabukasan ay wala pa rin akong lakas. Pero pinilit ko pa rin na normal lang siguro yon. Guni-guni lang. Pero noong isang madaling araw, mas malala ang mga nangyari sa akin, Papa Dudut. Nagising ako na parang may malamig na daliri na humahaplos sa pisngi ko. Dahan-dahan. Ang akala ko ay nananaginip ako, pero pagdilat ko ng mata ko ay may tao sa harapan ko nakaupo sa gilid ng kama. Nakangiti. Si Ram. Hindi ako agad natakot, sa halip ay bigla akong naiyak. Inabot ko siya, niyakap ko siya ng mahigpit. Ram, namimiss na kita. Ang sakit, ang hirap nang wala ka. Paulit-ulit kong sabi sa kanya habang yakap siya. Hinaplos niya ang buhok ko. Hindi na ako mawawala, Aika. Bumalik na ako. Hindi na kita iiwanan. Pero habang nagsasalita siya, may napansin ako sa boses niya. Iba. Mababa, mabigat at parang may buhangin sa lalamunan. Parang hindi normal. Pakiramdam ko ay galing sa ilalim ng lupa. Hindi ko maintindihan, basta nakakatakot. Bumitaw ako sa yakap, tinignan ko siya ng maayos at doon ko lang ulit nakita ang mukha niya. Hindi na maayos. Wasak, duguan, basag ang bahagi ng ulo niya. Nakadilat ang mata pero walang liwanag. Nakangiti pa rin siya pero may dugo sa gilid ng labi niya. Napaatras ako sa kama. Ram, halos hindi ako makapagsalita. Hindi na kita iiwan, Aika. Magsasama na tayo habang buhay. Bigla niya akong sinakal mahigpit. Hindi ako makahinga. Pinilit kong pumiglas, gusto kong sumigaw pero walang lumalabas sa bibig ko. Sobrang sakit ng dibdib ko, sobrang bigat. Halos mawala na ako ng ulirat. Hanggang sa pak, isang mahinang sampal. Pagdilat ko, nasa kama pa rin ako, pawis na pawis, umiiyak at nasa harapan ko si Lola. Nag-aalala sa akin. Binabangungot ka, apo, wika niya. Hingal na hingal ako. Hindi ko na alam kung tulog pa ba ako o gising na. Pero kahit malinaw na, kahit umaga na, kahit kasama ko na si Lola, nararamdaman ko pa rin ang mga daliri ni Ram sa leeg ko. At sa tenga ko, mahina at halos hindi marinig, may boses pa rin. Hindi na kita iiwanan. Naulit pa ulit ang pagpaparamdam ni Ram, Papa Dudut. Wala na akong ibang nasabi kundi bakit ganito. Bakit hindi siya tumitigil? Halos araw-araw na siyang nagpapakita sa akin. Minsan sa panaginip lang pero madalas habang gising ako. Isang araw habang nasa school ako, may meeting kami para sa thesis. 3 kaming magkaklase nakaupo sa mahabang lamesa sa library lounge. Tahimik, seryoso ang lahat. Nag-uusap kami tungkol sa flow ng defense namin. Nakatutok ako sa laptop, nagtitake down ng notes. Bigla akong napatigil. Sa peripheral vision ko, may napansin akong gumagalaw sa likod ni Mika, isa sa mga kaklase ko. Dahan-dahan akong tumingin at doon ko siya nakita. Si Ram. Nakatayo sa likod ni Mika, wala siyang emosyon. Wasak ang mukha niya, labas ang utak sa gilid ng ulo. Dumudugo pa rin ang bibig. Nanlilisik ang mga mata, diretso ang tingin sa akin. Bumalik na ako, mahal. Wika niya habang bumubulwak ang dugo sa bibig niya. Parang naparilisa ako. Si Ram! Napasigaw ako. Napalingon sa akin ang mga kasama ko at nagulat silang lahat. Anong Ram, Aika? Anong sinasabi mo dyan? Tinuro ko si Ram. Nandyan siya sa likod mo, Mika. Nasa likod mo siya. Pero hindi sila kumilos. Hindi sila nag-react. Wala silang nakikita. Biglang nawala si Ram
sa paningin ko na parang bula. Napatakip ako sa mukha ko. Hindi ko na napigilan ang luha. Pakiramdam ko ay nababaliw na talaga ako. Hindi ito normal, hindi na ito tama. Simula noon kahit saan ako magpunta ay parang may presensya na akong nararamdaman. Sa banyo, sa classroom, sa jeep, sa kwarto, laging parang may nakatingin. Minsan may naririnig akong boses. Minsan ramdam ko yung malamig na hangin na parang dumaan sa bato ko. Wala nang distinction kung gising ako o nananaginip pa. Ang sabi ng lola ko ay baka kailangan ko na ng tulong, kaya isang araw ay sinamahan ako ni Dolores sa isang kilalang faith healer sa kabilang bayan. Pagdating namin doon, maliit na bahay lang yon. May kurtinang bulaklakin. Pagpasok ko ay punong-puno ng mga santo sa loob. May mga kandila sa altar, tahimik, mabango at parang simbahan sa loob. Lumapit sa amin ang matandang babae, si Aling Luz, tahimik lamang siya. Pero malalim ang tingin sa akin. Pinaupo niya ako tapos nagsimula siyang magdasal. Pinapikit niya ako habang umiikot siya, may hawak na palapa na may nasusunog na dahon. Pinausukan niya ako habang binubulong ang dasal. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko habang ginagawa niya yon. Ilang minuto ang lumipas bago siya tumigil. Tumingin siya sa akin at nagsalita, Papa Dudut. May bumalik sa buhay mo. Hindi pa siya matahimik dahil sa isang pangako. Parang sinuntok ang puso ko sa mga narinig ko. Isang pangako na binigkas mo sa lugar ng mga espiritu sa isang balon. Napaagat ako sa labi at napatingin ako sa sahig. Naalala ko na. Nung araw na nagpunta ako sa lumang balon ay doon ako humiling at bumulong. Sana mahalin ako ni Ram hanggang kabilang buhay. Hindi ko akalaing literal na mangyayari yon. Gusto kanyang samahan pero hindi na siya dapat nandito, sabi pa ni Aling Luz. Tinanong ko kung pwede ko pa siyang makausap at tumango si Aling Luz. Kumuha siya ng isang maliit na salamin at kandila. Pinatong niya sa lamesa. Pinasindi, pinapikit niya ako ulit habang binubulong ang pangalan ni Ram. Maya-maya parang may umihip na malamig na hangin sa loob ng bahay. Naramdaman ko ang presensya niya. Pagdilat ko ay hindi man malinaw pero parang nakita ko sa refleksyon ng salamin. Malabo parang usok. Pero ramdam ko si Ram yun. Ay ka, mahinang bulong niya. Naiyak ako. Ram, tinig ko. Halos hindi lumalabas. Mahal kita pero hindi ka na dapat nandito. Kailangan mong mamahinga. Hindi mo na ako kailangang bantayan. Hindi mo kailangang sundan. Hindi mo kailangang sumama sa akin. Puno ng luha ang mata ko at nanginginig ang kamay ko. Patawad kung yun ang nasabi ko pero ayoko nang masaktan ka. Ayoko na rin matakot, Ram. Pakawalan mo na ako at palalayain na rin kita. Tahimik, walang sagot. Pero ramdam kong narinig niya ako. Ramdam ko na parang unti-unting gumaan ang paligid. Yung bigat sa dibdib ko ay parang unti-unting nawala. Nang umuwi kami ni Dolores, tahimik lamang ako sa biyahe. Pero alam kong may nagbago. Sa mga sumunod na araw ay hindi ko na ulit nakita si Ram. Walang boses, walang presensya. Wala na si Ram. Maraming salamat Papa Dudut kung sakali man na mabasa ninyo ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Aika. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo at hindi biro ang pinagdaraanan mo noon. Mahirap tanggapin ang pagkawala ng taong mahal mo. Lalo na kung biglaan, lalo na kung may mga bagay kayong hindi pa na ipapaalam sa isa't isa. Mga pangakong nasambit pero hindi na kayang itama. Pero Aika, gusto kong sabihin sa iyo ito ng buong puso. Ang pagmamahal ay hindi dapat nakatali sa sakit, takot o pagkakakabit sa kabilang buhay. Totoo, may mga panalangin tayong binibitawan nang hindi natin iniisip ang bigat ng salita. Pero hindi mo kasalanan na nangyari ito.
nagmahal ka lamang. At minsan sa sobrang pagmamahal natin, hindi natin namamalayan na nasasaktan natin ang sarili natin. Mabuti humingi ka ng tulong. Yan ang unang hakbang palayo sa dilim. Huwag mong iisipin na nababaliw ka. Hindi ka mahina, isa kang matapang na babae dahil sa kabila ng takot hinarap mo ang multo ng nakaraan. Literal man o hindi. Hanapin ang Papa Dudut Family YouTube channel. Ito po yung dating Gian Gianna Vlogs. At ang Kaistorya Horror para po sa iba pang mga nakakatakot na kwento narrated by Jason Steele. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.